Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Angelo at nanonood kayo ng News Listener. Okay guys, welcome po sa ating video for today at pag-uusapan natin tong viral na video ni Yusek Claire Castro doon sa Canada ay kung saan hinaras siya ng ilang mga Pinoy na nandun sa Vancouver. Okay, bago natin panoorin itong actual na video, okay, ito yung balita galing sa News, One News, okay? Pero merong paunang video na ipapakita ko sa inyo, yung kauna-unang nangyari ay kung saan kinamusta siya ng ng Pinoy na ito. So dito sa video natin, pag-usapan natin kung sino ba yung mga ah, nagprotesta sa harapan nila. Kasi may mga ilang-ilang grupo na nandoon, 'di ba? So definitely may mga grupo na talagang tinutuligsa yung gobyerno, katulad ng migrante, bayan, et cetera. At not only that, yung mga DDS sa Vancouver, okay? So, let's say kung sino sa kanila. At bago natin i-play, bakit nandoon yung Team Pilipinas kasama si Yusek Claire at si Bongbong Marcos. So meron silang state visit sa Canada at I think pinag-uusapan doon yung mga pwedeng nilang gawin between Philippines and Canada in terms of trade, ano pa, trabaho or investment na pwedeng makuha ng Pilipinas sa Canada. Okay? Which na mad, ano magaling na tulong para ah, sa Pilipinas in terms of employment, etc. etc. Okay? So, let's play. First, ito yung sa susunod pero yung first video guys, galing to sa online na viral ngayon at ah ah, halos ina-amplify 'to ng mga DDS na kinuyog, binastos. Eh, kayo ba, gusto niyo ba yung Pinoy na maging bastos sa ibang bansa? 'Di ba? Walang gana. O sige, panoorin natin 'to yung umpisa. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Oh, kinamusta pa siya muna. Pero sasabihan niya ng, "Puwede na bang mag-resign si Bongbong Marcos?" Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik Ayan. ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Oh, okay. So narinig niyo yung words na flood control, ninanakaw ang pera, at binibili daw yung mga congressman. Ewan ko lang kung sino yung talagang bumibili, O sige, continue. Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are because you're a liar. Oh, grabe si Manang. Grabe. Sinabihan ba man ng ng you're ugly than what you are. Ito ba yung mga OFWs natin na masama yung ugali? Ito ba yung kumbaga halimbawa ng mga Pinoy na nandun tapos meron silang pamilya na pinapakita nila yung kanilang masamang ugali? Hindi ba tayo na nahihiya sa mga tao na ito, 'di ba? Para sa akin ano 'yan, that's a no-no. Kumbaga nasa ibang bansa ka at, puwede mo naman sabihin pero 'wag kang maging bastos, 'di ba?
Oh, continue. Ma'am, You are a traitor! singganana, You are a thief! ilungganan na po, singganan po kagwapa sa inyo. Oh, how can you say traitor and a thief? Eh, siya ba yung si Yuse Claire ba yung nagnakaw ng ano ng pera? Eh hindi pa nga ni isa ng mga DDS senators o let's just say yung mga congressman na may ilabas silang malaking ebidensya, malakas na ebidensya na magtuturo kay Bongbong Marcos. Ni isa sa kanila wala. Kahit nga yung mga pamilyang Duterte ng mga congressman, wala eh. Wala silang wala man lang ni isang sa kanila mag-represent para ah, awayin si Bongbong Marcos doon sa Kongreso. Oh. Pero dito, siyempre malakas ang loob nila. Eh nasa ibang bansa sila at mas matagal sila kaysa sa ah, kay Claire Castro. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Yung naka-megaphone, yan na yun, si Nag-Iilonggo. Kagwapa daw o maganda daw si Yusek Claire pero dapat daw isauli. O siyempre, para sa atin po, kailangan talagang isauli at hanapan talaga yung mga involved sa flood control scandal. At hindi po naman hindi na po naman hinihinto eh. Tuloy na tuloy pa rin yung yung flood control. Eh si Senator Erwin Tulfo ay yung Blue Ribbon Committee ay susunod ay sila mag-i-invite po yung 18 Marines. Oh, sorry, 18 Cargadores. So, wag natin sabihin na wag nating kalimutan na tuloy pa rin 'yon. At yung gobyerno mismo ang nag-iimbestiga pa rin. Hindi ako hopeful pa rin ako na itong si Martin Romualdez at si Binoan kahit na gawing state witness, dapat merong liability sa mga ginawa nila. At definitely dapat makuha itong si Saldico. Ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon hindi pa rin madakip sa ibang bansa. Okay, continue. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng polis si control Fidel Castro. projects Nagpatulong ng Oh, pwede naman. nagpatulong Pwede namang magpatulong, 'di ba? Ito yung next video natin, guys. Sige, pakinggan natin the rest. Filipino. Shame on you, Claire, Naubos anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please. Okay, so kita niyo yung words na anti-Claire Castro. That means hindi po to yung ibang yung protesters. Definitely meron na kaya isang green, hindi ko pa narinig yung maleta pero sabi niya merong isa doon na sa flood control, binabayaran daw yung congressman. So most likely itong mga protesters na to ay mga DDS supporters. Right? Kasi nga nandoon na yung sign eh. Flood control, ano ba? Yung ano yung tawag doon? Yung pagbili ng mga congressman at mag-resign si Marcos, merong naka-green. So, definitely mga DDS ito. Para sa akin, ang point natin dito is pwede ka talaga magprotesta. Walang problema, di ba? Pero kung haharasin mo yung tao, harassment yan eh. Susundan mo, tapos mas malakas ka pa kaya yung boses mo kaysa sa kanya at parang kukuyugin mo, iba na yun. Kaya nga, nararapat na humingi ng tulong si
Yusek Claire sa mga police doon. At syempre sa kanyang safety, kailangan na talaga niya ng ng tulong, 'di ba? Para at least ma-disperse o maano naman lang yung mga tao doon. Okay, ano yung sagot ni Yusek Claire after nung insidente, guys? So, pakinggan natin. Sa YouTube channel naman tayo at ito yung galing sa 24 Oras. Humingi pa ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan at kuyugin ng mga ralista. Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Okay, yun. Ba? Ayon sa kanya, merong freedom of expression. Tama yan. Huwag ka naman maging bastos. Tawagin mong pangit yung tao. Di ba? Tapos, wala ka naman talagang malaking pruweba na kinuha ni Claire Castro. Siya pa yung pinagbibintangan na kumuha ng pera at nangurakot. So, yun na po, guys. So, kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video natin, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po. And see you sa susunod na video.